Tayo ng separate video para sa mga nagtatanong. Actually, naka-encounter ako nito or ilang beses na rin akong tinanong ng mga viewers natin sa comment section, sa chat, sa Facebook, kahit saan. Ang tanong nila ganito, bakit daw nilalagyan pa ng trimmer yan? Pinipix lang din, pinipix lang din naman ng mga technician, ginagawang fixed bias lang din naman. Bakit lalagyan pa ng trim pot? Ipapapix lang din naman pala daw, ganon. So mga boss, ang possible na sagot dyan or pinakamalapit na sagot dyan na base sa pagkakaalam ko, ito kasing board, ang ginagawa natin ng video ngayon ay papansin nyo, ACE CA3. Ang supply niya ay 68068. So mga boss, ito kasing board na to ay parang universal or hindi lang siya board sa isang model. Kung mapapansin nyo, may nakalagay sa dyan LX10, LX20, ACE CE3. So itong board na to ay pwede sa LX10, LX20 at saka sa CE3. So yung supply nila iba-iba din. So depende sa supply. Kasi kung magbabago din ng supply, mag-a-adjust ka din ng trim pot para sa recalibration na tinatawag. I-recalibrate nyo yan kapag iba na yung supply, kapag nagbago ng supply, kailangan i-recalibrate, kaya ganon. So dahil pinipix naman niya kasi hindi naman babaguhin na, yan na yun, pwede naman i-fix. Pero sa pabrika kasi o galing sa factory, naka-ano yan, kumbaga naka-pre-made na to, sasalpak na lang kung anong model ng amplifier, tapos i-calibrate na lang para madali instead of magpapalit-palit pa ng resistor. So yun lang yung pinaka-possible dito na sagot siguro sa tanong kung bakit may mga power amplifier or may mga amplifier na mayroon pang biasing. So sa mga lumang amplifier, sa mga vintage, mayroon ding mga ganon. Pero meron talagang mga trim pot na mas kumbaga meron pang mas malalim o mas maraming sagot o pwedeng variables na pwedeng paliwanag kung bakit mayroong bias o tinatawag natin na trimmer resistor kasi ito yung tawag dyan. So dito dalawang trimmer resistor o trim pot na tinatawag, yung isa para i-adjust or i-trim or i-adjust yung DC offset, yung isa naman para sa voltage bias o yung base emitter biasing na tinatawag. Kaya yan. So pwede dito ipipix natin yan. Kaya hindi mo rin masasabi na ba't hindi na lang i-fix ng ng kumpanya, pinipix din naman ng technician. Kasi nga yun lang yung pinaka possible or pinaka malapit sa katotohanan na sagot. Hindi lang siya sa isang model ginagamit. At bawat model ng amplifier, iba-iba yung tawag dito, iba-iba yung voltage input o yung supply ng transformer na ginagamit. Kahit sa mga TV dati, meron yan, yung mga adjacent na yan, mga ganito. Mapapansin nyo sa mga dati, sa mga CRT TV, mayroong mga adjacent ngayon kasi yung buka ng lalo na yung TV, may 14 inches, may 12, mayroong 15, 16, mayroong 18, 17, 20, 21 inches na picture tube. So kaya ina-adjust din yung sa horizontal at saka sa vertical, parang ganun din. Kaya may mga adjustan din. O tanong naman, bakit sa mga integrated amplifier naka-fix na o wala ka na masyadong lalo na sa mga China made, diba? Tulad ng Concert 5 Auto, wala ka na makikitang ganito na may biasing. Yun naman kasi yung board na yon naka-fix lang talaga sa 5 Auto. Wala nang, kumbaga, sa isang model lang talaga ng doon na yun. Hindi na pwede siyang gamitin sa iba. Yun nga, balik pa rin talaga yung sagot diyan dito sa at saka bakit may bakantiyan kasi sa ibang model din naman na meron yan. Kumbaga, depende nga kung ilang watts talaga yung specification. So, iba-iba kasi yung
Iba-iba kasi yung specs ng mga bawat model ng amplifier. So kung halimbawa gusto nila 100 watts lang, 200 watts, yung mga ganon. So pwede naman yan. Ngayon, another tanong. May bakanting transistor. Yan. Pag dinagdagan ba yan, lalakas ba yung power niya? Lalakas na ba yung madadagdagan ba ng lakas yung amplifier? Yung power output ba? Yung lakas ng speaker? Yun ang tanong. Ang sagot dyan ay hindi para sa akin. Kahit maglagay tayo dito sa bakante, kung ano yung power niya, yun pa rin. Siguro yung changes lang na mangyayari dyan ay titibay lang ng konti kasi dati kada channel 4, so magiging 5 na sila. 5 pares. Hindi magbabago yan kasi unang-una yung supply mo, yun pa rin naman eh. Kung ilang volts lang din yung supply mo, kung ilang ampere lang din, volts at saka ampere, yun pa rin. Walang naman nagbago doon. Wala din kahit maglagay ka ng ano. Siguro pinaka-purpose lang nito para maging makunat-kunat or tumibay ng bahagya yung amplifier. Yun ang kasagutan siguro natin dyan sa tanong na meron na nga nito, bakit bakit ipipix or bakit hindi lang ginawang fixed bias, nilagyan pa niyan. Okay? So bakit pa ulit-ulit yung sinasabi ko? Kasi may mga viewers tayo na pa-skip din ng video. Kumbaga hindi pinapanood yung video ng tuloy-tuloy. Kaya sa mga nanonood ng mga viewers natin na ano ba yan, si Basic Bob, parang paulit-ulit na may sinasabi. Inuulit-ulit ko lang talaga, sinasadya ko yan mga boss para matimingan kung saan yung nag-skip, maintindihan pa rin yung sinasabi. Para sa bandang huli, hindi tayo masisi na kulang ng info or mali yung info or hindi gaanong malinaw. Kasi may rami din nagko-complain na yung paliwanag natin daw ay hindi malinaw. At meron din nagko-complain na paulit-ulit tayo. Yun na nga, kaya paulit-ulit tayo. Para maunawaan talaga ay yung mensahe o yung ibig sabihin natin. Okay? Yun lang yung may tutulong ko dito mga boss. Hanggang sa susunod.